Sa breakfast. I have chocolate. Alakas ako makita ng kape, so tinuno ko na yung chocolate. So siya, bigay lang. Bibigay sa amin yung chocolate, regalo ng isang katrabaho ni Dad. So kung magkamay, hugas ako ng kamay. Kasi meron akong alamang niluto ko kanina. Tawa ko na nakakain ito. Kaya sinusta ko lang yung alamang. Wala kasing asukal, kaya wala akong mailagay ng asukal. Okay lang. Harap. Namiskot ko. Tapos meron ako dito sotanghon with ano ba to? Cabbage. Tsaka sardinas. Sarap. Diba? Hindi ko alam paano kainin to. Ayan. Nang nakamay. Tinidolin natin. Panalo. This is life. By the way, yung anak ko nandun. Hintid ko sa childcare muna. From 9 a.m. to 1 p.m. Kunin siya mamayang 1. Para lang masanay siya in case na may trabaho na ako. Hindi na siya maninibago pag iniwanan ko siya sa childcare. Ba? By the way, sa mga childcare pala dito is ika-clarify ko lang. Kasi may mga nagsasabing iba na mahal ang childcare dito. Actually, hindi naman. Kasi yung preschool, yung childcare from 0 to 5 years old, subsidized siya ng government. So, may 20 hours na free. So, for example, 5 days sa childcare anak mo, Monday to Friday. So, kung may 20 days na free, so, every day, may 5, tama ba? May 4 hours kang free. But sometimes, iba-ibang case eh. May childcare, like yung pinapasukan ng anak ko, 30 hours ang free nila. So, Monday to Friday, may 6 hours siyang free. Which is inavail namin. Kaya lang ngayon, ginawa ko lang 4 hours kasi wala naman akong ginagawa sa bahay masyal. So, kailangan, pwede ko naman siyang bantayan. So, pununta ko lang muna siya doon para ma-familiarize siya. In case nga na magkatrabaho na ako. Hindi siya mahirapan mag-adjust. Anyway, doon, may option ka to provide his own meal. For example, yung morning tea, lunch, tsaka yung afternoon tea. Ipo-provide mo yon. But the second option is, pwede kang magbayad ng $3 per day. O diba? Mura na. Tapos tatlong tawag nun, pagkain. Umaga, tapos lunch, tapos parang merienda sa hapon. Ganun. Mga light na snacks lang naman. And na-observe ko, gusto naman ni Noe yung mga siniserve doon, mga slices of apples. Iba-iba eh, depende. Kasi meron silang cook na assign doon sa mga meals ng mga bata. So, yung $3 hindi mabigat. Kasi, pakakainin mo rin naman sa bahay yung bata, di ba? Tsaka nutritious meals naman yung binibigay nila. Meron din namang mga nag-o-opt. Siguro yung mga batang, siguro hindi gaanong kumakain ng ibang pagkain. So, nagdadala sila ng own food. At saka, ayun, safe naman sila doon. Ang gusto ko lang doon sa childcare is yung socialization, kasi
right now, hirap pa siyang magsalita. So, I'm hoping na kapag marami siyang nakakasalamuha, mas maging maayos yung language niya. Although, na-express naman niya ibang gusto niya, but not all the time. So, siguro pag may nakikita siyang mga bata na nag-express ng ganito, I want something, siguro magiging maayos na rin yung pagsasalita niya. And, syempre, yung ma-adapt niya rin yung English. Although, English naman ang majority ng mga words na sinasabi ni Noah. It's good for him. So, para din ma-develop yung social skills niya. And independence. And, ang masasabi ko, ang New Zealand, they value independence so much. So, childcare pa lang, tinuturuan na sila ng mga dapat nilang malaman. So, as early as 3 years old, dapat din na siya nakanapi. However, yung anak ko kasi nasanay sa Pinas. We just came here a month ago. So, hindi pa siya gaanong sanay sa nappies. Although, na-toilet train ko siya dito ng 1 month. Simula nung dumating kami. There are times na nakakalimutan niya. Especially yung pag-poop. But yung sa pag-wee, wala na siyang problema doon. Ang problema, pag nasa ibang lugar siya. Kung halimbawa malayo yung CR, ayaw niyang pumunta. So, binilin ko na lang sa mga teachers. So, aware naman sila. So, ayun. Ang child care, about sa child care. So, kain muna tayo. Bye!